wala. Basang-basa talaga lahat. As in lahat. Damit ko, wala. Grabe. Hindi kailangan mo po. Tanggal yung ceiling, oh. Ilang beses na namin itong, di ba, itong ceiling, ilang beses na namin itong nireklamo. Hindi umuulan pero pinasok ng tubig ang unit na ito sa isang condominium sa Quezon City. Ang tubig nanggaling sa kisame, kaya nabasa na ang mga gamit, maging appliances gaya ng TV at ref ay nasira. Hindi rin nakaligtas pati laptop at mahalagang dokumento. Ang itinuturong dahilan ang pagputok ng isang sprinkler gabi noong July 3. Tila may halo pa raw na putik at mga bato ang tumagas na tubig. Damay, maging ang buong palapag na binaharin. Pero hindi lang ito ang masaklap na sinapit ng mga nakatira sa unit. Nakuryente po ako sa tubig po kasi po hindi ko na po nakuha po yung tsinelas ko, hindi pa ako nakapagsapatos kasi po yun po. Tumakbo po ako kagad kasi sa baba tapos nung pagbalik ko po yun nakapaka ko po yung tubig. Tapos doon pa ako nakuryente po. Tapos tumigaw po ako ng malakas po. Agad naman daw silang dumulog sa pamunuan ng condominium pero parang sila pa raw ang sinisisi. Yun po. Pumutok po yung sprinkler po na wala pong dahilan. Wala pong nakasaksak, wala pong nagluluto, as in wala po talaga. Yun po yung ini-insist nila na nagsampay daw po kami. Never po namin gagawin yun. Hindi naman po kami gagawa ng ika-kapahamak po namin eh. Bago ang insidenteng ito, nagkaroon daw ng leak sa kisame ng unit. 3 beses raw tinapala ng epoxy ang kisame pero hindi pa rin maayos ang tulo. Hanggang sa hindi na nila ito inaksyonan. Wala pang binibigay na pahayag ang pamunuan ng condominium sa ngayon. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Sabi naman ni Engineer Oscar Cadag ng Building Owners and Managers Associations of the Philippines, kailangan daw ang regular monitoring sa mga sprinkler system. Normally, a sprinkler head, hindi po yan magbo-burst until there is a temperature increase of about 60 degrees centigrade. Ang initial analysis po nito will point to an individual case. Otherwise, it could also be true to the other units. Kung doon lang sa specific unit na yon, kailangan pong matingnan yung problema doon, baka yung sinasabing leak. Then it must be verified. Ang panawagan ngayon ng mga biktima, Yung karapatan namin na hindi lang po bilang, kasi hindi po kami owner, bilang tenant din po. Sana magbigay po sila ng assurance na talagang maayos po yung sprinkler na kumbaga gusto namin ng thorough investigation. Kasi pwede pong maulit yan sa ibang tenant or owner, or pwede pong maulit po sa amin yan ulit. hindi pa rin masabi kung ano ang dahilan sa pagsabog ng sprinkler. Pero isa lang ang malinaw, kailangan may managot. Dahil buhay ang maaaring kapalit sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang mukha ng balita. Madaling araw pa lang nitong linggo ay punong-puno na agad ng pag-asa at energy ang libu-libong taong naabutan na dito sa Seaside Boulevard sa Mall of Asia Pasay. Dahil ang fun run na ginanap, hindi lang pang happy-happy. Advokasya rin kasi ito para sa sovereignty at maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Then, para sa ating Pilipino lahat of West Philippine Sea, atin ito. Atin to, kahit anong mangyari, paglaban natin to hanggang sa kamatayan. Sobrang fulfilling ng takbo kasi alam natin na yung takbo natin may cause, for a cause, and para sa bansa natin. Sa atin ang West Philippine Sea! Mula 2, 5, 10 at 16 kilometers, bawat takbo raw na isinagawa ay isang statement para sa awareness at pagkakaisa ng mga Pilipino. Kabilang din sa 7,000 runners na tumakbo ay mga atleta, health gurus, miyembro ng pulisya, AFP, pati na rin ang Philippine Coast Guard. Kwento ng Run Rio founder at organizer na si Coach Rio de la Cruz, mapupunta ang bahagi ng proceeds ng takbong ito sa information campaign laban sa fake news at misinformation tungkol sa West Philippine Sea. So yung main objective natin ay para mapakita sa kanila yung suporta natin doon sa advocacy na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga kayamanan na nandito, labanan natin yung fake news, no? So dapat proper information tungkol dito. Pero hindi lang daw information drive ang kailangan para manalo sa laban na ito. Siguro ang kailangan nating tutukan ngayon, ang ating mga marine scientists, no? UP Marine Science Institute. Ngayon, ang UPMSI, they have what they call the National Research Fleet. No? They lack funding. No? It's about time that we support our marine scientists. Pabigyan sila ng tamang budget para magkaroon sila ng sarili nilang National Research Fleet at magkaroon tayo ng mas malalim na pag-aaral na ginagabayan ng scientificong research. No?
para sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Kasabay nito, isang assurance rin daw na ang mga usapin tungkol sa budget para sa mga efforts na ito ay sinasagawa na. We'll try to make some incremental increases that would respond to current needs of the Philippine Coast Guard and the rest of the armed forces of the Philippines. Para sa sovereignty at maritime rights, iyan ang finish line na nais daw na marating sa bawat hakbang na tinatakbo. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Nag-alam motocross, mga motorsiklong naabutan ko dumadaan sa parte ito ng C5 service road dito sa Taguig. Extra challenge kasi ang malalalim na lubak dito. Pero issue ito hindi lang sa mga residente, pati na rin sa mga dumadaang motorista. Walang magawa kung hindi magdahan-dahan dahil delikado at mas mataas ang tsansang madisgrasya, lalo na ang mga nakamotorsiklo. Medyo risky siya kasi nakaka-apekto rin siya sa motor eh. Pwedeng makasira ng mga parts, especially ng mga spring. Ang mga sasakyan naman na dumadaan dito, dahan-dahan lang din ang takbo at kahit magalan, patalbog-talbog pa rin ang kanilang sasakyan dahil sa tindi ng lubak. So ramdam yung lubak na lalim ang lubak. Luluwag yung mga ball joint sa lalim ng lubak. Kwento ng ilang residente, mahigit 5 taon ng ganito ang sitwasyon sa lugar. Ilang beses na rin daw sila humingi ng tulong para maayos ang sirang daan pero wala pa rin tumugon. Ayon naman sa DPWH, pinagtatalunan pa kung sino ang mag-maintain ng nasabing daan kung Makati ba o Taguig. Kaya kung may request daw tungkol dito, temporary fix muna ang nangyayari. Ang ginagawa po namin ng palliative measures, nagtatapak po kami yung ang asfalto. Kaya lang kasi ang po dyan, pag umuulan po, bumabagsak po yung tubig, yan nanunuluyan. Kaya yung temporary measure po, hindi rin magtatagal. Ligtas na biyahe ang lagi nating hinihiling kapag lumalabas. Kaya sana, ang mga problema, gaya ng mga lubak sa kalsada, ay agaran din matugunan para hindi na magdulot ng kapahamakan. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita.